Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala at andito tayo ulit sa MC Marathon, ang pagpapatuloy sa pagmamarathon ng Isabuhay 2025. At ngayon, ang papanoorin natin ay ang pinakahuling laban ng quarterfinals, ang Lipcram versus K-Ram. Nung nakita ko to on paper, parang one, main concern ko sa matchup na to is maging sobrang friendly battle siya. Yung tipong magpigil sila sa isa't isa dahil magkaibigan sila in real life. Magka-grupo sila in real life sa 3GS. Yun yung pinaka kinaapangamba ko sa laban na to. Is napanood ko na siya, hindi ko yata alam kung napanood ko na ba to. Pero ngayon, ito, mapapanood na natin ng in details. Mas mahihimay natin. Ang battle na to ay nangyari nung Universikulo 12. Yun, simulan na natin. Pero bago ang lahat, i-shoutouts muna natin ang mga nanonood ng live. Kay JV Esplana, pinakaunang pumasok. Shoutout sa'yo. Shoutouts kay Yuzong8293. Uwi na. Dalawang account daw yung gamit niya para manood. Kay Deather Kagiwa. At kay Zep. Second account ni Yuzong. Ito si Zep. Shoutout sa inyo. Simulan na natin. Ita na 7-4. At nanalo ng coin toss si Lipcram. Piliin mo na si K-Ram. Tig 2 minuto. Dapat 7 ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pakinggan natin unang banat ng versikulo 13. Yan. Game! Yaw. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yon? O isa ka sa dahilan kung bakit ako nasa ligang to kasi sa akin nagtiwala ka na nun. Tignan mo nga naman, magtatagpo din pala tayo sa tagal ng panahon. Ito nagtulak sa akin nung tryouts, ilalaglag ko na ngayon. Lipalandia game! Lipalandia. Nung nanalo ka kay Aubrey, ako yung pinakamalungkot sa lahat. Kasi alam mo naman, Undo, na ayaw talaga kitang makaharap kasi di lang mentor, kundi kuya na yung turing ko sa'yo. Ikaw nagturo gumabay mula nung uhugin pa ako. Kasi ako yung estudyante niyang tinuruan, kaya nga mas nahubog to. At daladala ko pa din yung mga payo mo sa akin na napulot ko. Pero ngayon, paano kita papaniwalaan kung nag-iba na ang yung dulot, bro? Kung ikaw nga mismo, hindi mo sinusunod yung mga turo mo. Ayos ka lang, Lip. Baka may sakit ka, ha? Kasi hindi ganyan galawan mo, tila ba? Di niya pa natatanto na ang sanhi ng panghihinay pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang dinawawasto. Kaya squating tayong tinatrato, kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, yan ay mali at kasalanan niya. Oo, kasalanan mo to, boss. Minsan pa-epal ka kasi. Mula nung sinabi mong naging 3GS ka, nagkandaleche-leche na kami. Pero mo, si Sibil, kinain ng pusa. Si Range na Marel. Ano bang ginagawa mo sa amin, boss? Lalong-lalo na dito kay Lipcram, kinang-ina kung sino-sino na lang pinapatos. Kasi kwento ko lang, ahon 12, nasa Batangas kami nun. Dumating ako alas 10 na ng gabi, nadatnan ko sila Boss Arik nag-iinom, pero bumalik ako sa parking. Kasi nakalimutan kong itupi yung kapote ko. At dun ko kayo nakita ni Luksuryang sabay pumasok sa kotse mo. Gago ka. Pero lumabas ka din nun agad, di ba? Since friendly battle to, super close sila ni kay Ram. Parang puro inside jokes na agad yung binabato ni kay Ram. Tsaka parang mga pangaral shit yung mga sa umpisa. Parang inside infos din yan. Parang ang problema kasi dyan sa inside jokes tsaka sa mga inside infos. Tas dito sa big stage siya ginagawa, isang
big event. Hindi siya, posibleng hindi siya maging effective dahil hindi nakaka-relate yung masa. Yun yung pinaka-problema dyan. Sa small room, pwede siguro, uubra siguro dahil lalo kung mga kapwa MC lang yung nanonood. Pero dito, sa big event na maraming crowd, may chance na hindi siya maging masyadong effective. Kasi nga nakita ko kayo. Tapos lumapit ka sa akin, sabay-sabing, tingin mo yaw, mag-iingay kaya to si Lax pag binayo-bayo ko to? Utang ina mo to! Diba? Parang uncle mo na yon. Talagang hindi siya na-turn off. Matibay talaga to si Lip. Puta, binembang niya pa rin kahit paghubad niya ng short, nakita niya naka-brief. Putang ina mo, tinira-tira mo pa rin, nakita mo na naka-handboard. Unfold. Nakaparking yung kotse niya sa gitna ng basketballan na akala mo siya yung landlord, talagang ang shooter kabayaw. Pinalo-palo yung puwet ni Akagi, parang top board nung nabola niya si Luxuria. Tinira niya sa half court, gago! Ano akala mo? Hindi Kuya Angel yun? Do, wala akong hindi ilalahad. Ang pinagtataka ko lang, paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakad! Napatuta ka ng Lady Guard. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagsorry pa kay Looney. Goods pa sila ni Apex noon, nagpaparinigan sila ng multi. Sa kalaunan, inaway niya rin na parang yung utak niya nalason. Huling laban ni Apex, inang-ina biglang dinaragat hinamon ngayon. Di ka nila pinapansin at mas close kami ng idol mong si Marlon. Ngayon tatanungin kita, Lip, kung proud ka ba sa narating ko na nayon? Kaya sige! Sa ating dalawa, mas joker ka. Ako, mid-joker ba? Kaya kung puro bars ang dala mo, wag naman. Robsa. Yun. Parang round 1 ni Kairam. Medyo maganda yung dulo, pero hindi pa rin sumapat. Hindi ko natripan yung yung luxury angle niya. Parang sobrang haba ng setup na nun. Tas hindi nakaka-relate sa tao kaya hindi siya kumokonekta talaga. Para sa akin sobrang masyado maraming linya yung nasayang. Yung una medyo anticlimactic, yung unang part ng round niya medyo anticlimactic dahil para siya nangangaral. Hindi yun yung Kairam na nakasanayan ko. So yun, medyo kinapos si Kairam siguro dito sa round 1. Tingnan natin kung paano ibabalik ni Lipcram yung round 1 niya. Yo! Siniba ko daw si Luxuria. Imbento yung balita. Sa'yo na nanggaling, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Tangina neto. Sino nag-react? Hey! Imbento yung balita. Sa'yo na nanggaling, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Tangina neto, pinapasa pa sa akin, pati yung pang-sex niya na trip. Kung hindi kayo nag-sex, ba't mo siya na lamang nakabrief? Oo nga, no? Okay, solid rebuttal, solid. Kaya wag kang pabida. Kung close kayo ni Marlon, proud ako sa narating mo na isla. Okay, ina mo. Game? Ikaw ba si... aso sa comment section? Bago yan. Bago yan. Bagong gimmick yan. The first time may gumawa niyan, parang naglagay ng picture dyan sa sa big screen ng ng flip top. Kasi sa mga di nakakaalam, meron ng siguro na-relate dito yung mga nanonood ng live. Makikita nila may malaking screen na doon kung saan may din. Makikita nila yung mga bumabattle sa gitna para siguro mas maganda yung viewing. Yun, pero dito
ginamit ni Lipcram. Ewan ko si Lipcram o si Arik yung ano, naglagay nito, suggest na maglagay nito. Para sa ito naman yung ano, pwede itong maipagbukas ngayon ng bagong ano, parang elemento ng gimmick. Dahil pwedeng maglagay sila ng ano diyan sa yung mga ibang lalaban. Pwede maglagay ng ibang ano, 'di ba? Mga bagay na magagamit sa battle. Which is dito ginamit ni Lipcram. Para sa comedy. Nilagay niya yung mukha ni Kairam na pinusion sa aso. Wala na, talo na. Napagtulungan eh. No? Ang laki mo na, kaibigan. Mukhang alaga ka ni Riam. Formang XB yung datingan, tas ginawa kang Pomeranian. Hindi ka love ng amo mo. Lakas ng tama, kakadubi. Gusto ka yatang ipatsugi. Tangin na pinasibak yung Pomeranian sa katulad ko, nabully. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Rukupet ni Arik? Pagka-chuchu, magpahabol, tumakbo ko hanggang sa amin. Kaya focus ka lang sa atin. Meron akong hagis. Eto my ball sa yung eyeball. Kuha mo yon, balik sa akin. Ito ba yung favorite ni Arik? Bakit laging nakashades yung putang inanto? Tang ina, bulag ka ba? Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw ay bigla na lang bigyan ka ng 5. Mukha kang welder na off-duty lang, hiya ka. Ang hirap mo ng kasama. At nawala yung grupo natin sa kakamedyas mo ng mahaba. Mukha kang bagong panganak. Bakit ganun? Yung long sack muklong, pang sack race na yun. Tapos sinabihan pa si Sixth Threat na wag daw gawing pamorma yung mga pang basketball na sapatos. Mga Bisaya, ini-small. Ang tanong ko, bakit tol? Hindi ba, yung sinusuot mong Jordan 1, hindi ba yan pang basketball? Kaya nga Jordan eh. Jordan. Medyo gets mo din eh, no? May maebas na lang. Wala kang alam sa sapatos. Kakamedyas mo yan. Ina mo. Ano bang papakita mo? Basketball talent? Magaling ka sa pull-up? Dadanasin mo downpull ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main event na to, sir. Kada sampa, spitfire. Nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiikisan ka sa poster. Kasi yung galawan ko sa basketball, ginaya neto, promise. Ako yung idol neto, Arik. Huling crossover ko, iwan pamilya. Eto naman, iwan si Irish. Oh, shit. Alam mo Ayan na, personalan. Personalan na. eto naman, iwan si Irish. Alam mo yung pinagkaiba natin? Panayabang mo sa dribbling skills yung forte niya, andun na halos. Unbeatable parang si Thanos. Tapos pagdating sa relationship, di mo ma-handle ng maayos. Huwag ka kasing bumabalik sa ex. Babaero din akong na-mention. Sabi ko, sundan mo lang yung footstep ko, huwag kang mag-backward violation. Pag sila nagtuos ni Arik, galawan niya pang Reaperman. Kay boss naman, pang Kinder One. At kaya di mo siya mahabol, sapatos niya ay Timberland. Puking ang ina mo, talagang mabagal yan, sapatos niya pang astronaut. Tapos magyayabang ka, Coops. Hirap kayang maging uprising, varsity na naka-boots. Kaya wag kayong naniniwala sa mga highlights niya ni Iho. Si Mr. Longbump nga, di sumasablay basta naka-edit na yung video. Kaya kung marami kang na-ankle break sa battle, ako yung bone collector. Ngayon katapat mo ang yung mentor. Kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Dahil hinubog lang kita, pinatigas na parang sentor, di naman gagana itong RAM kapag wala kanyang processor. Okay, yun. Ako ang yung naging sandalan para tumibay sa gitna. At nung ligaw pa sa larangan, tinuro gamitin yung tinta. Sa nilakukong kaalaman na ambunan ka ng tinda, kung nasa pasarapan ka man ng ulam, sa akin ang galing yung timpla. Unang nag-repin daw ng Leyte yung sinisigaw ni Pakshit. Porkit nag-champion lang si GL, sumasawsaw nakikimarket.
Proud ka nga ba na bisdak? Ngayon yung rounds mo na isasapit, pakita mong Bisaya ka habang nag-iilonggo accent. Putang ina ng ulan, ang lakas, rinig na rinig pala talaga. Feeling ko naka-apekto yun sa ano talaga sa hindi sa performance kasi solid pa din yung spit nilang dalawa, pero yung ano, yung reception nun sa tao, parang hindi malinaw yung reception ng punyetang ulan na yan. Pero yun, round 1 nila, mas natripan ko yung kay K-Ram, mas maraming lumalanding na punches, tsaka mas effective para sa akin. Parehas silang style parang may mga inside jokes din, pero mas nagagawa ng twist ni Lipcram yung kanya. Parang nata-transition niya sa ano, sa effective na payoff, nagpe-payoff sa effective na ano, na ending yung mga punchline niya. Round 1, klaro kay Lipcram ako dun. Yun. Shout out sa mga bagong pasok pala dyan. Kay Nash Manigo, kay Gabriel Mostero, kay Jerry, kay Leonard Alecha, kay Yopsu, at kay Sok Espiritu na bagong pasok dyan. Shout out sa inyong lahat dyan. Ano oras na dyan? Game, round 2, kay Ram. Tanginang yan, may picture ako lugi, puta. Pupunayin mo ba yung pagsusot ko ng medyas? Tinan mo yung medyas mo, tatak at di bababas. Round 2 game! Tangina, hindi, sa ulan yan Feeling ko, hindi, hindi sila na masyado ng tao, hindi. O baka di lang trip ng tao yung jokes nila. Hindi, pero kay Ram yan Usually, yan ano siya sa tao lalo well prepared siya dito. Mabenta sa tao si kay Ram Feeling ko dahil sa ulan na aapektuhan yung ano nila. Yung kung paano sila pakinggan ng tao. Sumali siya ng gangsta sa edad niyang 30 years old. Really? Ngayon mo pa talaga naisipang magpaka-gangsta, sir? Pero dumaan naman daw siya sa tamang proseso, di ba? 30 minutes massacre. Naandun ako nung ija-jump to. Mga 5 tao yung magtutulong, kaya ako medyo nag-worry. Paglabas na sa jumping area, sabi niya, ang laki pala ng titi ni OG. Putang ina mo, Dok! Wala namang problema sumali sa gang. Di naman sa pagiging haters, Chong. Kaso nung pag-burn sa kanya ni OG, nakita ko, puta, 18 songs. Nahihilo pa siyang umupo nun sa sopa. Kasi nung ginamto, nakadubi pa siya. Napansin ko, laki ng bilog niya sa ganto. Pagtingin ko, guni pala. Putang ina ng sondo mo, weekly siya lumalaki. Ano yan? Habang tumatagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Kasi nga hindi niya alintana yung mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Nakipagsabayan sa mga tanod, humantong man sa baranggayan ng walang tigil ng inuman ng lahatan ng mauyan, gago! Di ko alam kung ano, parang parang magtropa kasi sila feeling ko nagpipigil tong dalawa sa isa't isa. Ayun nila siguro may masabi na ikakasira ng pagkakaibigan nila. Parang kahit sa angle makikita nyo yung ginamit na angle ni Kairam, parang alam mo yun, parang hindi importante yung angle na ginamit niya tas hindi niya pa sabihin natin invento yung ginagamit niya na angle ngayon, pero hindi niya pa rin nagawang effective. Feeling ko dahil magtropa sila. Ba't ba kasi pag nakakainom ka, nag-iiba yung ugali mo ng sobra? One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. Alas 7 na nun, puta si Undo, lasing na siya at bogsa, maya-maya lang nagmaoy, sinigawan yung nagwawalis na lola. Putang ina mo, lola mo yung do. Nawalan ka na ng respeto. At speaking of respeto, Walang walang punchline Hindi
walang play, parang sinasabi niya lang yung mga nangyayari. Parang walang masyadong play, walang element. Yun ang kulang dito kay Lip Cram. Laban niya kay Apex, di siya pumunta kasi mas pinili niya magpalinggam. Ba't kasi hindi ka sumipot? Nabansagang ka tuloy na lip scam. Pero wag na kayong magtaka, Bombay nga eh, sanay talaga yan mang Indian. Pati nga tong laban namin na to, dapat di pupunta yung gago. Papost-post pa siya sa FB na kesyo siya daw ay problemado. Si Aubrey na lang daw yung mag-advance. Tila ayaw niya na manalo. Kaso na-realize niya din na marami siyang bayarin tapos wala pa siyang trabaho. Pero kumikita to sa video reaction. Do, may suggestion lang ako. Bumili ka ng ring light, hayop ka, wag ka namang umasa sa pulbo. Magkano lang ring light sa Shopee, gago? Bumili ka. Kasi kung di ka bibili, pwede mo nang itigil yan. Do, ang kintab-kintab mo doon para kang inisprehan ng BS1. Pero malinis naman to sa katawan. Naliligo to tuwing Ramadan. Bihira nga to magkapigsa eh, mga 3 beses sa isang buwan. Laban niya kay Sak Maestro, inabot siya nun. Sa eroplano pa lang, yung upo niya tagilid kasi nga daw masakit. Pag nasagi mo, galit. Kaya bago siya bumatel nun, si Kuya Dennis, binatel muna siya sa puwet. Ano Lip, hindi ba masasakit? Wala ba akong bars? Puro jokes ba yung katha ko? Wala akong gana kasi pag ako nag-champion, di pinang flip-top, mukha ng aso. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Alam, medyo weird yung round na yun. Siguro naging style dun ni Kairam is stating the obvious. Pero wala masyadong straight to the point, walang masyadong play, walang punchline. Di ko rin masabing may pinupunto siya. Yun, parang hindi ako sanay sa Kairam na ganun. Siguro nga dahil nagpipigil siya dahil tropa niya si Lip Cram. Kasi napanood ko yung ibang laban niya. Kahit yung kay Kenzer, laban niya kay Kenzer, solid siya dun eh. Laban niya kay... Sino pa mga nakalaban ni Kairam? Kay Sixth Threat, okay siya dun. Lakas niya dun. Pero dito parang... Hindi ito yung Kairam na nakasanayan ko. Tingnan natin round 2 ni Lip Cram. Si Lip Cram kasi naman, ganun din yung atake niya. Pero... may punchline, may pinupunto, may laro, kaya mas umi-epekto yung kay Lip Cram. Yon, 40 years old. Sumali lang ako ng TBS, todo hate ka na bro. Anong 40? Huwag mo nga silang binibilog at binobolat, 38 lang ako. Okay nang ina mo. Ganon magribat yung gangsta. Tanggal lang iyong kulit. Sabi ko 38, di bola, pinaikot, para kang nag-Russian roulette. Alam nyo bang breadwinner na siya? Nakaka-elibs, di ba? Tapos biglang nag-imbita, opening daw ng bakery niya. Grabe yung TF, literal na breads. Kaya si Arik nagalit, bes. Alam mo nang in-check, binigyan mo Spanish bread? Solid dun sa hood nila, talagang putok kanyang pangalan. Nagpa-hype patang ina, palakpakan daw mga kabayan. Pukin ang ina mo. Lupit ang event mo, pang masa. At napapansin nyo ba, na sa kada battle niya palaging damay si Luxuria. Bawat nililika mong linya sa kanya bumabagsak. Parang na-predict ni Lip Cram, no? Kasi round 1 ni Kairam, dinamay niya rin si Luxuria eh. Tingnan natin kung paano gagawin. Anong gagawin na twist dito ni Lip Cram? Sana mag-pay off. Masa! At napapansin nyo ba, na sa kada battle niya palaging damay si Luxuria. Bawat nililika mong linya sa kanya bumabagsak. Kinantot ni ganto, kinantot ni ganyan, kaya naging pokpok yung bansag. Gamit na gamit niya si Luxuria kung sansan nilalantad, tas ililink mo sa iba, ikaw nga tong lumalaspag. Gago ka ba? Kakantot ka ng mutant, bibintang mo sa iba? Kaya ipapakita ko yung difference ng sa battle rap legitimate. Mga heavy bars,
ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate kapag na-trigger na ito'y Damay pa si Ultimate. Ulitin ko yung scheme. Ang ganda ng rhyme scheme niya. Kaya ipapakita ko yung difference ng sa battle rap legitimate. Mga heavy bars, ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate kapag na-trigger na ito'y accurate at nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Putang ina mo. Okay. Putang ina. Kakadistract ang puta. Ano? Magtitricks ka ba? Pasikat ka sa crowd? Kahit anong bilog mo dyan, mas lulutang pa rin yung aking round. Gago! Okay. Ina. Nandidistract pa ang puta. Akala niya yata uubra. Ngayong kinuha ko na yung vape, wala na yang ibubuga. Accurate niya. Pag na-trick, putang ina. Nawala siya. Pero tinalo ka daw ni Badang. Isa kang makata na stupid. Tinalo ka ni Badang. Yung kasunod na nun niyaw, lubid. Dinamay pa si Chelsea May, tamod naman isang patak. Insensitibo, palibasa, wala ka pang anak. Kaya kinarma ka agad. Kasi nag-break sila ni Irish, wala na rin yung konting chance. Si Badang nang hawak ng kamay, ikaw nawalan ng ka-holding hands. Puta, nandamay pa ng bata, kala mo astig ka doon, kaya madamot yung biyaya at hindi ka magkaroon. Meron na nakasiping to, bumilang din ilang taon. Anong silbi ng titi mo? Pang ihi-ihi lang, ganon? Kung hindi makabuo, yan na ay karma sa'yo. Wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo, kaso papano si Irish inabando na to. Ikaw si Benjamin Button, pinanganak ang menopause. Saklap, di baklong? Pero di ko sinasabing baog ka. Alam mo na yun. Alam nyo ba yun? Kanta niya yun. Ang tamlay ng iyong talong, walang baby gang ngayon. Panay ka lamang daw baon, pero betlog mo ay parang kinapon. Umay! Kahit bigyan mo ng 2 wives, sa battle nakakabuo ka ng 4 bars, pero sa PT di man lang makatulays. Tangina, may solusyon pa dyan si Lola, wag ka munang malumbay. Pag nagtitinola ka, damihan mo yung malunggay. Nabuhay sa katas ng rap at sumarap yung pamumuhay. Kaso lang yung masaklap kanyang katas di makabuhay. Kaya ang pagiging tatay sadyang di niya alam. Aminin mo na ring inggit ka lang kay Tito Badang. Ang magkaroon ng mag-ina doon si Tiho Takam, hangad niya na inaanak hanggang pangninong na lang. Hanggang comedy ka lang, iba pa rin ang iyong kuya. Kung baga yung bakod niya na paglumaan yung pintura. Dali lang magbigay ng kabag kung yun gusto nilang makuha. Pero ang manatili na lang ganyan, yan ang di ko masisikmura. Wala akong shit sa iyong estilo kung dyan na-boost ang iyong karir. Pero dapat gamitan ng talino para may sense at may appeal. Sige, ikaw na yung paborito. Ikaw na yung nakakaaliw. Pero kung di mo mahihigitan si Sinyo, kahanay mo lang si Manda Baliw. Oh, okay. Medyo umarangkada si Lipcram dito sa round 2. Nawala siya. Di ko alam kung nawala talaga siya o fake choke lang yun. Pero nabawi niya yung dulo. Paangat Paangat yung round niya. Tsaka mas ano siya dito. Parang mas sugal yung mga angles niya. Parang wala siyang pakialam kung masira yung pagkakaibigan nila. Kasi yung angle niya medyo... yung angle niya na ginamit, medyo, ang tawag dito, medyo risky, medyo sensitibo para kay Kairam. Pero, nakita mo pa rin sa punches niya, yung pigil na ayaw niyang grabihan. Pwede niya pang gawing mas grabe yung mga punchline niya or yung mga play niya about sa angle na ginagamit niya kay Kairam. Pero halatang pigil pa din. Nandun pa rin parang, okay na dito. Hanggang dito lang. Hindi ako masyadong mag-cross ng linya. Pero, ang ganda. Parang mas rumerekta ay Kairam yung ibang angles niya. So yun. Round 2, klaro ulit kay Lipcram yun. Tingnan natin gagawin ni Kairam sa round 3. Shoutouts muna pala sa mga bagong pasok.
kay Merv ng Australia, kay Marvin Segalie, at kay King Kong. Prediction ko kung sakaling Mot versus GL, tinatanong niya. Sa current status ngayon, posibleng si GL dahil malakas yung hype niya ngayon and on fire yung niya, yung momentum niya. Ang kinakapangamba ko lang, wag sanang maubusan si GL ng creative juices niya dahil tuloy-tuloy yung laban niya, hindi biro yon. Si Mot naman, dalawang pwede mangyari. Mot, pwedeng sa sobrang tagal niyang walang battle, pwedeng parang mawala na siya sa prime, or pwedeng sa sobrang tagal niyang walang battle, mas marami na siyang idea na naiisip. Kaya magiging pukpukan tong laban na to kung mangyayari. Pero personal kong prediction dito, posible makuha ni GL kung maglalaban sila ni Mot. Dahil lang sa mga circumstansya. Yun. At huling shoutouts kay Cathy na bagong pasok. Pinakahuling pumasok dito sa live natin. Tingnan natin yung round 3 ni K-Ram. Ina mo, sakit nun Gago to. Uy, saan punta? Yun din yung parang hindi nagpigil sa angle si Lipcam, which is yun yung maganda. Unfortunate lang kasi isa buhay yan. Hindi nila mapipigilan yung matchup na mangyayari ito. Round 3 game! Magre-rebat lang ako. Putang ina. Sakit na mga sinabi niya. Parang ayoko na mag-spit. Round 3. Sa totoo lang, sobrang hirap ako maghanda. Tila nawalan ako ng plano. Kaibigan kita, baka kasi yung pananaw mo sa akin ay magbago. Di na para personaling ka pa o siraan sa mga tao. Tsaka paano ko gagawin yun yaw kung una sa lahat inunahan mo na ako. Kitang-kita sa SOCMED na sinisira mo yung sarili mo, yun ang hindi mo napansin. Tumatanda ka na sa liga, nagpapakatitong malambing, tapos yung titulo ng isa buhay, gusto niya pang maangkin, pues gagawin kitang Charles Barning, magriretirong walang ring. Minsan niya na ding hinambing yung sarili niya kay Jordan, magiging Lebron, tapos Shaq, maya-maya magiging Rodman. Sige, ikaw na greatest of all time. Wala naman na doon ko kontra. Si Boss Arik nga, support siya. Tsaka nung laban yun ni Sayad, pinamuka niya na nag-GOAT ka. Ewan ko ba sa'yo, Undo, kung ba't ginawa mo yung ganong katangahan? Engot ka kasi, si Sayad kalaban mo noon, hindi si Yang Wan. Puta, nahuli sa sarili niyang patibong, tila napatid siya dun sa linya. Pero kung hindi nag-choke si Sayad, malamang dun ay nagapi ka. Galawan mo, Lip, mahapdi na. O masyado kang pabida. Naghahanap ka ng mali, yung mga mali mo, di mo ma-figure out. Yan ang hirap sa'yo, Yaw. Idol pa naman kita at pinagmamalaki kita ng todo. Isa ka sa mga tinitingala kong mahusay na posibleng magkaroon ng trono. Dati, gusto ko maging ikaw, maging mabangis na parang lobo. Pero nung sinundan ko yung yapak mo, puta, napunta ako sa sogo. Kasi babaero to si Undo. Ay, hindi. Huwag yung topic na yan. Baka mamaya manggulpi na to. Aanguluhan sana kita sa pambababae mo yaw, kaso nga lang, ganon din ako. Oo, pareho kami nito, may panic attack. Pero alam nyo, pinagkaiba namin. Ako, gusto ko, kaidaran ko lang, eto, palag-palag kahit tsahin. Wala kang takas kahit bata. Si Aubrey nga ang kanyang sinibak, inagawa niya ring mapopoy. Nung una, tropa-tropa lang, natila turing niya ay homeboy. Kaso si Gago, sobrang libog, di mapakali kanyang pototoy. Dahil sa ginawa mo dun kay Aubrey, ayun bumalik sa pagkadoy-doy. Tangina mo yaw, minor de edad pa yun. Buti hindi ka dinimanda. May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Utang inang to, walang bra yung tao, pinatumbling sa initan. Nakita nyo. Yun nangyayari.
inside jokes ulit. Sayang, ang ganda na sana ng simula ni Kairam. Kung ano niya lang sana, parang nagstay siya dun sa unang angle niya, tas mas in-elevate niya yung yung punches, yung intensity. Kasi hindi, parang biglang bumalik na naman siya sa inside jokes about kay Aubrey tsaka kay Marichu, or sa pagiging babaero ni Lipcram. Tas nung yun na yung angle niya, nakikita nyo, nagre-react lang yung mga MC na nasa baba. Kasi sila lang yung nakaka-relate dun. Sila yung yung parang alam yung nangyayari sa loob. Alam nyo yun? Yung crowd, parang nakita nyo yung crowd, walang reaction. Kasi hindi sila makarelate. Ang nakaka-relate lang yung mga MC na kilala si Marichu at si Aubrey. Yun. Yun yung kaibahan pag gumamit ka ng inside joke sa big event. Siguro kung small room battle to, maganda yung kakalabasan, pero hindi. Ano to, parang Metro 10 to alam niyo yun. Marami pa nanonood. Panda! May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Utang inang to, walang bra yung tao, pinatumbling sa initan. Kitang-kita sa video na walang bra, ilang beses ko yung binalikan. 1 minute and 15 seconds. Panoorin niyo muna sandali. Gago ka, 2 oras ko yung pinanood, di ako pwede magkamali. Tangina yun, no? Angas ng bilog nyo. Napaka-solid ng samahan. Tanginan to mag-content ang puta, magpasikat sa arawan. Pero kahit na, sinasabi nila sa akin na di ka mabuting halimbawa, intindi pa rin kita di naman na tayo mga bata. Wala akong pake kung iilan na lang din sa'yo yung mga naniniwala, basta ako yung loyal mo na fan, Lip, mananatili mong tagahanga. Kaya bilang idolo ko, pinapangako ko sa'yong mas gagaling ako. At yung binigay mong kaalamang sa akin ay mas tatalim pa to. Susundin ko lahat ng payo mo, mangyari man kahit ano, pero yung ginawa mong sa idol mong si Looney, hindi ko gagawin sa'yo. Alam ko maibibigay pa dito si Kairam. Ang ganda no ender niya. No panindigan niya. Ito yung tipo ng hindi ganun kalakas yung katawan nung nung rounds niya. Pero binigyan niya ng magandang ending kasi napanindigan niya na hindi kita sisiraan. Hindi ko gagawin yung ginawa mo kay Looney. Parang ang ganda ng punto na yun. Pero kung sa technicality ng judging, hindi posibleng hindi niya makuha yung boto ng mga judge. Sayang. Alam ko, hindi na atodo si Kairam dito, alam ko. Nararamdaman ko. Sayang. Tignan natin round 3 ni Lipcram. Matatapos na yung laban. Wala naman nagkulang sa atin. Hindi mo gagayahin yung ginawa ko kay Looney kasi di naman kita kukupalin. Alam mo, mahal kita. Yo! Solid na rebat din, solid. Nakasama ko to sa Ispakol. Di ba pinasubo mo yung tera kasi sobrang kulit mo? Tapos biglaang tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si pare. Talagang napilit mo, Brad. Nangangatal pa niyang sinabi na ate, willing to add. Utang ina mo. Pero maiba, sabi niya kay Sixth Threat, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip-top tarantado. Kaya anong tirador baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Wow! Ang lupit-lupit ni Gago. Yan ang real MC. Sinasabi niya yon habang nagbabattle silang dalawa sa PSP. Mas pinili niya yung PSP. Nakakahiya naman. Di ba driver ngayon ni Pibus yung kapatid mong si Tingting? At pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Mukhang palyado kanyang linya. Nagka-crisis daw sa liga. Kaya unti-unti niya doon in-evacuate kanyang pamilya. Sa pandurugas kanyang dunong, doon niya lang pinapagana. Kapag namera tong si Dudong, may pamilya pang kasama. Anong galawan yan, pinaga? Wala na ba pigang-pigana?
Ginawang driver kanyang utol para makatapak lang sa kwarta, putang ina. Kaya Gaza, Israel, tinae, bituka, nak ng puta ang galing. Pati yung mga wordplay kong sarcastic, dinagawang palagpasin. Mga pang-uulol kong adlib, ginagaya niya na rin. Pag di bumenta kanyang accent, siya'y wala na ding dating, wala na bang ibang daan, nakiki-anyway na rin. Kaya wag mo sa akin iyabang yung bunga ng karera mo. Mababaw man kitang sugatan, tsak patay sa tetano. Hindi ka aangat sa akin, battle mo, pruweba bro. Hanggang ngayon, nasa ilalim ka ng impluensya ko. At pag-usapan naman natin yung pagiging obsessed mo kay Flo G. Mapamusic at pormahan, ginagaya ni Papi. Naging routine niya araw-araw, bantayan lang si Archie. Bantayan lang si Archie. Kada ganap, laging ganon, nakasunod siya palagi. Paglipas ng ilang taon, ayun, kinulab niya si Manggi. Di ba kaaway mo si Manggi? Anyari. Kasi bata ka niya dati. Ngayon, may kanta si Flo G kung saan andoon si Manggi, tapos di ka kasali. Ang sakit-sakit nun body, may kurot at dalamhati pag sa isip mo sumagi. Puta, galing ka ng FT, ginagaya mo yung outfit, tapos yung kapit si Manggi? O nasa na yung promises na kayo ay magkukulabo, magmumusik din sa scene? Ikaw naiwan na obsessed at yung tuwid niya na pangako na gawang baluktutin. Tapos ngayon, dikit kay Mot, naging alalay na masugid, mga racket niya dumami, tama yung naisip niyan. Kasi kay Mot siya nagka-movement at doon naman kay Archie na natili kang stan. Lahat utang mo kay Tomas. Kaya wag kang napapanatag kung saan ka nakatapak. At alam nitong ungas na pag sinabi mo na Mot, na-attract yan sa liwanag. Kung may tanong man kayo, boss, kung ba't kay Tom siya sumunod, tignan na lang natin yung bright side. Napakasimple ng sagot kasi kung nasaan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina. Maraming nagpatak-patak para lamang sa gagong yan. Kung kailan ka sumilong sa amin, dun ka pa naambunan. Ako nagturo ng daan para wala ka ng problema. Timpinsan sa gasolinang di mabibili ng pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung Motolite para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat na yung sinelebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, di pare, ayos yan. Mag-focus ka na lang sa tracks, ako nang bahala dun sa van. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, wala nang sisilayang bukas. Pag silip kalaban mo, bingot pa rin mama ni Aubrey. Ayun. Ayun na. Masasabihin ko. Ramdam mo sa laban na to na friendly battle, nagpigil sila. Pero itong si Lip Cram, parang nakita mo sa delivery niya na mas eager siyang manalo. At yung angles na ginamit niya, safe. Para hindi masira yung pagkakaibigan nila. Pero andun pa rin yung dudurugin pa rin kita kahit kaibigan kita. Ipapakita ko yung di tayo magka-level. Parang ganun yung ginawa ni Lip Cram dito. Lalo sa round 3. Parang more on na dinisect niya yung hindi na personals yung ginawa niya kay Ram. More on sa career-wise na. Yun, all 3 rounds Lip Cram, pero parang underwhelming tong battle na to dahil alam mong nagpigil sila. Alam mong ayaw nilang masira masyado yung pagkakaibigan nila. Hindi, may mga napanood akong laban nila na mas malakas kaysa dito. Yun na lang. And alam naman natin lahat yung capabilities nilang dalawa. Yun. Pag naatodo sila, alam natin lahat kung ano yung pwede nilang gawin. Alam natin lahat kung ano yung pwede nilang ipakita. Yun. Para sa akin, all 3 rounds kay Lip Cram to. Tingnan natin yung official judging. Flip top na versikulo 13. K-Ram vs. Lip Cram para sa Isa Buhay 2025. Magiyay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, advancing sa tournament, 5-2. Magigay para kay Lip Cram.
Nakakuha ng 2 boto si Kera. Yun. Solid. Semi-solid na laban. Hindi naman ganun ka underwhelming siya pero hindi naman ganun ka boring. May mga din naman. May mga bright moments din. Yun, solid. Congrats kay Lipcram na nasa Isa Buhay Finals na ngayon. And I think nakaka-upload lang din ng Lipcram versus Ban. Baka i-review natin siya one of these days. Hindi muna ngayon. Pero one of these days. Yun. Salamat sa mga nanood ng live. Salamat sa inyong lahat. Ingat kayong lahat dyan. Yes, sir.